alamin naman natin ang mga balita sa sektor ng pambansang tanggapan para sa pagtugon ng sakuna. Makakausap po natin si Yusek Ricardo Halad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Magandang umaga po, Yusek. Magandang umaga, Yusek Ignacio at saka Aljo Bindiho. Magandang umaga sa ating mga kababayang nakasubaybay sa PTV4 ngayon. Opo, Yusek, ano na pong update natin sa Bagyong Rolly at gaano po ba kalaki yung impact na ini-expect natin kapag ito po ay nag-landfall na? Well, sinasabi ng Pag-asa na ang radius nitong si Typhoon Rolly ay 240 kilometers. So, meaning ang diameter nito ay aabot sa 480 kilometers. Malawak, ano? And sa ngayon, siya ay may lakas na 215 kilometers per hour at sinasabi ng Pag-asa, posibleng maging super typhoon ito. So, malawak na pinsala ang nakikita natin kung mangyayari ito kahit na hindi siya mag-super typhoon dahil kung typhoon level lang ay ibig sabihin mag-aabot tayo ng typhoon signal number 4 at magkakaroon yan possibly ng lakas ng hangin na 171 to 220 kilometers per hour. At asahan natin ang heavy to very heavy damages doon sa lugar na kanyang dadaanan. Kaya puspusan ang paghahanda ng mga local government units ngayon at saka mga ahensya ng gobyerno. Ang ating local government units ay tinututukan natin ang preemptive evacuation na kanilang ginagawa simula pa kahapon. And inaasahan din natin na yung ating mga local government units ay kasama rin ihanda siyempre yung mga evacuation centers lalo na dyan sa mga nandyan sa malapit sa sentro ng bagyo. Kailangan hindi yan mag-iba. Kung kinakailangang i-reinforce ay dapat gagawin na nila ngayon habang parating pa lamang ang bagyo. Okay. So hopefully hindi magiging super typhoon ito, but ito lang yung yung 171 to 220 kilometers per hour na hangin ay napakalakas nito. Opo, Yusek, kasi katatapos lang ng bagyong Quinta at hindi naman lingid sa ating kaalaman yung malaking pinsala nito. At ito nga po, parating na si Rolly at may kasunod pa po ito na tatawaging Shoni. So paano po natin mas pinalakas ang ating disaster response o preparedness ng bansa sa pagdating po ng kalamidad gaya nga ng mga bagyo, ngayon po may pandemya tayong kinakaharap? Well, kinakailangan talaga gamitin natin lahat ng resources ng gobyerno, and kasama na dyan yung resources ng local government units. Yung pagpapadala ng mga augmentation ng responders, meron tayong konting restriction at saka pag-iingat dyan. So meaning yung ating mga local government units ay dapat talaga gamitin yung available resources dyan sa kanilang lugar. And susundin pa rin natin yung mga protocols na pinapairal ng DOH. Halimbawa dyan sa mga evacuation centers, kailangan yan ay hindi punong-puno. Meron pa rin maayos na physical distancing para hindi magkakaroon ng outbreak ng COVID dyan sa mga evacuation centers. So, mahirap talaga dahil nga dito sa naranasan nating COVID pandemic, pero wala tayong magagawa kundi kinakailangan lang talaga natin na gawin talaga ang lahat ng kaya natin gawin. Gamitin natin ang lahat ng resources ng gobyerno available dyan para harapin itong si Typhoon Rolly. And ang DSWD at saka iba pa ng mga national government agencies na mayroong mga relief goods ay tinitingnan na rin yung naka-prepositioned stocks dyan sa mga regional centers at saka even doon sa mga local government units. Kung kinakailangang dagdagan ay dadagdagan na habang papalapit pa lang ang bagyo. At yung DSWD nga, noong si Typhoon Quinta ay nakapag-augment dyan sa mga areas dito sa Quezon, Calabarzon and Bicol na sa tingin naman natin ay hindi pa rin nagagamit dahil yung pag-respond din noon kay Typhoon Quinta ay
local government unit level lang naman ang nakikita natin, except lang doon sa mga local government units na medyo nahirapan na sa kanilang resources dahil depleted na. But mostly ay sinagot ng ating mga local government units yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan. So meaning nandyan pa rin yung sources ng mga national government agencies na magagamit. Opo. Yusek, kumusta po yung pakikipag-ugnayan nyo sa ating mga LGUs, particular po dun sa mga lugar na tatamaan ni Rolly? Handa na po ba yung mga evacuations natin, evacuation centers natin sa buong bansa para naman po dun sa mga kababayan natin na talagang kailangan po lumikas? At paano po yung mga lugar na gagamiting evacuation centers na bilang isolation facilities naman po? Well, nakatutok ngayon ang DILG, Central Office, sa mga regional offices nila. Ganon na rin ang Office of Civil Defense para tutukan yung paghahanda ng ating mga local government units. And naintindihan natin, may mga evacuation centers na ginagamit as isolation facilities. Kaya sinasabi natin na gamitin yung mga schools. Kasi hindi naman ginagamit yung mga schools as para sa klase ngayon. So, kailangan din yung pagipagtulungan ng DepEd. Dapat available yung mga schools. Kung kinakailangan, sila na rin ang magkomponin yan, mag-prepare ng mga schools para maayos na matanggap yung ating mga kababayan na tumuloy dyan. And nakatutok na tayo ngayon at yung ating mga regional directors ay may kanya-kanyang mga pagpupulong. Kinakausap yung mga local chief executives sa munisipyo at sa probinsya para sa maayos na pag-evacuate habang meron pang panahon. Bukas expected natin na mag-landfall yan dyan somewhere sa Camarines Norte or dyan sa mga isla ng Quezon. So meron pa tayong panahon para gawin ang lahat ng ating dapat gawin upang ilikas yung ating mga kababayan na at least dito sa pananarasan ni Typhoon Rolly. Opo, Yusek, kasi ang alam po natin, may mga ilan din sa ating mga residente na medyo mahirap po palikasin. Ano po? So paano po ang gagawin ng LGU dito at ng NDRRMC? So enforcement talaga ang kinakailangan dito at kailangan gamitin ng ating mga local chief executives yung kanilang power. Kung kikita nila na delikado yung kinalalagyan ng ating mga kababayan ay magsagawa sila ng forced evacuation. And sa suporta naman ng ating mga Philippine National Police at iba pang uniform services. So enforcement, see to it na kapag nandyan na yung bagyo ay wala maiwasan na meron pa mga tao sa labas dahil sa experience natin dito kay Typhoon Quinta, typhoon level siya na medyo mababa pero nag-iwan pa rin ng about 20 plus na patay na pwede naman sanang maiwasan dahil mostly yun ay drowning, tumawid pa sa mga ilog. May mga tinamaan ng mga puno ng kahoy, mga branches na minalas naman sila yung tinamaan. So mostly avoidable sana naman yung mga casualties at dapat iwasan natin yan ngayon. Kaya maaga na paghahanda upang kapag nandiyan na, nananalasan na si Typhoon Rolly ay nandun tayo sa safe na lugar at may ligtas tayo sa kanyang hagupit. Opo, Yusek, kasi nga talagang palagi ang target ng pamahalaan tuwing may mga ganitong sakuna, yung tinatawag nating zero casualty. Ano po? Pero ano po yung mga restrictions na inyo ipatutupad ngayong may bagyong Rolly, lalo na po at may mga nasawi nung nakaraang bagyong Quinta? Well, nasa power talaga ng mga local chief executives yan. Mag-enforce sila ng liquor ban, curfew, at kapag nandyan na ay i-impose talaga na wala nang kakalat-kalat dyan ng mga tao sa mga lansangan. Kailangan nandun sa safe na lugar. So, law enforcement, nandyan na yan sa local chief executives. At tayo naman dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kami ay tagapag-facilitate ng assistance at augmentation of resources na kinakailangan ng ating mga local government units. Sila ang first responders, sila ang mag-manage ng sitwasyon doon sa kanilang lugar, tutulungan ng mga national government agencies sa pamamagitan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council.
Opo, Yusek, gamitin niyo na po itong pagkakataon na magbigay pong paalala sa ating mga kababayan ngayon na kung maaari po ay talagang lumikas na. Sige po, go ahead, Yusek. So sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, particular dyan sa Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, at dyan sa Albay na malapit sa sentro ng Bagyong Rolly at dyan din sa Calabarzon na susunod na tatahakin ni Typhoon Rolly, yung mga maliliit na islands dyan sa Bicol and Quezon at yung mga coastal areas dyan sa Quezon na siyang unang tatamaan dahil may mga panganib din na gale force at saka storm surge. Kinakailangan po na maagang paglikas. Sa ngayon ay puspusan ang pag-manage ng ating mga local government units sa maagang paglikas o preemptive evacuation. Tayo ay sumunod sa pinapatupad ng ating mga local government units at tumuloy sa mga designated na evacuation centers na bubuksan ng ating mga local government units. Kayo po ay bibigyan ng tulong dyan ng ating mga local government units, may mga resources para kayo ang inyong mga pangangailangan ay mabigyan. And asahan natin na sa tulong na rin ng ating mga kababayan sa pagsunod ng pinapatupad ng ating government agencies ay zero casualty tayo rito sa pananalasa ni Typhoon Rolly na isang malakas na bagyo, maaaring mag-super typhoon ito, maaaring pinakapalakas na bagyo simula ng kay Typhoon Yolanda. Opo, Yusek, mayat maya po ba ang NDRRMC ay magpapalabas ng mga anunsyo? Meron kaming updating sa ngayon, yung ating mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay nagkakaroon ng kanilang pagmi-meeting at pagtawag sa mga local government units. Tayo naman dito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ay may updating, may pagmi-meeting din mamayang 2 o'clock. And kasunod dyan ay magkakaroon tayo ng press briefing para sa update naman natin. Okay, maraming salamat po, Yusek Ricardo Halad ng NDRRMC.